Nagkunwaring karaniwang empleyado ang CEO upang makilala ang kumpanya, ngunit sinibak siya ng manager sa unang araw pa lang. Si Amado ay palaging tinitingnan bilang isang lalaking pinagpala, ngunit sa loob niya ay may mga sugat na hindi kailanman nabura ng kahit gaano karaming yaman. Lumaki siya sa isang bahay na masyadong malaki para sa 2 tao at masyadong tahimik para sa isang bata. Umalis ang ama niya noong siya'y maliit pa, walang paliwanag at walang pamamaalam. Iniwan si Isabela na mag-isa na humarap sa isang kumpanyang patuloy na lumalaki at sa pagpapalaki ng isang anak. Mula noon, hindi na siya nakaranas ng tunay na pahinga. Nagtrabaho siya ng doble, pinasan ang lahat ng responsibilidad para sa lahat at ngayon, sa kanyang katandaan, dama niya ang bigat ng bawat desisyong naipon sa paglipas ng mga taon. Kahit pagod, pinanatili niya ang matatag na tindig dahil naniniwala siyang tungkulin niyang ipagpatuloy at alagaan ang lahat ng itinayo niya mag-isa. Sa kabilang banda, lumaki si Arnaldo na nasasaksihan kung paano unti-unting binubura ng kanyang ina ang sarili niyang mga pangarap. Maaga niyang natutunan ang maging simple, ang makinig ng higit kaysa magsalita, at ang hindi magpadala sa posisyong maaaring ibigay ng isang apelyido. Nakikita iyon ni Helena ng may pagmamalaki, ngunit may kasamang matinding pagkakasala. Sa maraming pagkakataon, habang tinitingnan ng kanyang anak, sinasabi niya sa tinig na puno ng pagmamahal at pag-aalala, "Mas mabuting tao ka kaysa sa kailanman kong nagawang maging ako. Ngunit marahil nagkamali ako sa hindi paghahanda sa iyo para akuin ang lahat ng ito." Palaging sinasagot ni Arnaldo iyon upang pagaanin ang bigat na pasan niya. Sinasabing may oras pa na wala siyang gustong madaliin. Nais lamang niyang tunay na maunawaan ang lahat ng dinadala ng kanyang ina nang mag-isa sa loob ng napakaraming taon. Sa isa sa mahahabang pag-uusap na iyon, sa pagtatapos ng isang hapon, unti-unting nabuo ang plano. Maingat na nagsalita si Amado, pinipiling mabuti ang mga salita, at sinabi niyang ayaw niyang matutunan ang tungkol sa kumpanya habang nakaupo sa isang komportabling opisina, nakatitig sa mga numero o ulat, kundi sa pamamagitan ng pagdanas ng araw-araw na realidad tulad ng sinumang tao. Ipinaliwanag niyang kailangan niyang maunawaan ng mga tao, ang kapaligiran, ang tunay na klima ng trabaho, dahil ang pamumuno ng hindi ito nalalaman ay pag-uulit lamang ng mga pagkakamali ng nakaraan. Agad na tumutol si Isabela, sinabing mapanganib iyon na maaari siyang madismaya o masaktan sa emosyon, at wala nang dahilan para ilantad pa ang sarili matapos ang lahat ng pinagdaanan niya sa buhay. Nagpumilit si Amado, tumingin ng diretso sa mga mata ng ina at sinabing iyon lamang ang paraan upang parangalan ang lahat ng itinayo niya. Nilinaw niyang hindi siya naghahangad ng anumang pribilehiyo at, higit sa lahat, nais niyang maging tunay na kapaki-pakinabang. Tahimik si Isabela sa loob ng ilang sandali. Inaalala ang asawang umalis nang magsimulang maging mahirap ang mga bagay. Inaalala ang mga panahong kinailangan niyang lunukin ang pagod upang hindi magpakita ng kahinaan. Sa huli, huminga siya ng malalim at pumayag na may iisang kondisyon: walang makakaalam na anak kita. Dito sa loob, isa ka lang sa marami. Walang pag-aalinlangang pumayag si Amado, sinabing iyon mismo ang gusto niya. Kinabukasan, sinikap ni Isabela na tanggapin siya na parang isa lamang karaniwang bagong empleyado. Gayunman, hindi maitago ng kanyang mga mata ang halong pagmamalaki at takot. Matatag niyang sinabi na inaasahan niya ang buong dedikasyon at paggalang sa mga patakaran. At sumagot si Amado ng simpleng, "Maaari mo akong pagkatiwalaan." Naitayo na ang panlabas na anyo, maging sa loob mismo ng kumpanya, kung saan walang naghinalang ang simpleng lalaking iyon ang tunay na tagapagmana ng lahat ng naroon. Samantala, malayo sa mapanuring mga mata ni Isabela, ibang-iba ang realidad ng pabrika sa imaheng dala niya. Mabigat ang kapaligiran, puno ng maliliit na alitan, mapagdudang mga tingin at isang patuloy na tensyong tila hindi kailanman nawawala. Malamig ang pakikitungo ng mga empleyado sa isa't isa, ginagawang sandata ang mga pagkakamali at napalitan ng takot ang dating malasakit. Hindi ito biglang sumulpot, kundi unti-unting naging normal sa paglipas ng mga taon na para bang iyon na lamang ang tanging paraan ng pagtatrabaho.
Sa gitna ng kapaligirang iyon ay si Renato ang manager. Naglalakad siya sa mga pasilyo na may matigas na tindig at laging malakas ang boses. Malinaw na ipinapakita na ang namumuno roon ay ang pinakamalakas sumigaw. Ginagamit niya ang panghihiya bilang kasangkapan ng kontrol at sinisigurong ilantad sa publiko ang mga pagkukulang. Sa paniniwalang pinatatatag nito ang kanyang autoridad. Sa isa sa kanyang pagdaan sa isang seksyon, malamig niyang sinabi, "Walang sino man dito ang hindi mapapalitan. Kung hindi mo kayanin ang bilis, maaari kang umalis." Yumuko ang mga empleyado, sanay na sa ganitong uri ng trato. Habang nagpatuloy si Renato kontento sa takot na kanyang nililikha. Walang nakikita si Isabela sa lahat ng ito. Para sa kanya, si Renato ay isang mapagkakatiwalaang tao, responsable sa pagpapanatiling maayos ng lahat habang siya ay humaharap sa mas malalaking desisyon. Sa tuwing nagtatanong siya tungkol sa panloob na klima, mabilis at nakapapawi ang mga sagot na natatanggap niya. Sinasabing kontrolado ang lahat. Naniniwala siya, marahil dahil kailangan niyang maniwala, na ang pagdedelega ay nangangahulugang pagtitiwala kahit pa inilalayo siya nito sa tunay na kalagayan. Nagpatuloy si Amado sa pagtatrabaho sa araw ding iyon, sinusubukang manatiling hindi kapansin-pansin, ngunit alerto sa lahat ng nangyayari sa paligid. Habang ginagawa ang kanyang mga gawain, nakikinig siya sa mga usapang pinuputol ng takot at pagmamadali. Sa isang seksyon, narinig niyang itinaas ni Renato ang boses at sinabing, "May ako sa pagkakamaling ito ngayon dahil hindi ito basta na lang nangyari." Sinubukang magsalita ng isang empleyado, ngunit agad siyang pinutol ng hindi mahalaga ang paliwanag, ang mahalaga ay resulta. Ang katahimikang sumunod ay hindi pagsang-ayon, kundi pangamba. Napansin ni Amado na walang naglalakas loob na magtanong kahit malinaw na ang sisi ay palaging ibinabato sa iisang uri ng tao. Makalipas ang ilang sandali, nang mapansing magulo ang bahagi ng trabaho, lumapit si Amado at tahimik na tumulong upang ayusin ito. Marahang nagpasalamat ang kasamahan, sinabing, "Salamat, pero mag-ingat ka, ayaw niya kapag may nag-aayos ng hindi niya iniutos." Tumango lamang si Amado at sumagot ng hindi patas na pasanin ng isang tao ang pagkakamaling hindi niya ginawa. Mabilis na lumayo ang isa na parabang ang simpleng pangungusap na iyon ay maaaring magdala ng problema. Dumaan si Renato sa seksyon at agad na itinutok ang tingin kay Amado. Tumigil siya sa tabi nito at nagsabing, "Mukhang komportable ka para sa isang bagong dating." Kalmadong sumagot si Amado ng, "Ginagawa ko lang ang ipinag-utos." Napatawa ng maikli si Renato at gumanti ng, "Dito, hindi sapat ang gawin ang ipinapagawa, dito ginagawa ang paraang inaasahan ko." Yumuko ang ilan, ang iba'y nagkunwaring walang narinig, habang nanatiling matatag ang tindig ni Amado. Habang lumilipas ang mga oras, mas naging madalas ang pang-aasar. Itinuturo ni Renato ang maliliit na detalye at sinasabing, "Mabagal ito, hindi ganyan ang paraan. Sino ang nagturo sa iyo niyan?" Maingat na nagpapaliwanag si Amado, sinasabing, "Iyan mismo ang itinuro sa akin." Ngunit ang sagot na bumabalik ay ang gabay ay hindi nangangahulugang may kakayahan. Sa isa pang pagkakataon, malakas na sinabi ni Renato upang marinig ng lahat. Ang mabuting intensyon ay hindi pumapalit sa kakulangan ng karanasan. Malinaw na ipinapakita na may tiyak na tinutumbok ang mensahe. Kahit nasa ilalim ng matinding presyon, patuloy na tumulong si Amado sa mga kasamahan kapag kaya niya. Nang magsimulang magtalo ang dalawang empleyado, dahil sa hindi patas na pagkakahati ng gawain, iminungkahi niya, "Kung hahatiin natin ng ganito, mas mabilis matatapos at walang mabibigatan." Pumayag ang isa, ngunit ang isa naman ay sumagot ng iritado, "Huwag kang makialam, lalo lang lalala." Maya-maya dumating si Renato at sinabi, "Dito walang kailangan ng tagapamagitan, kailangan ng mga taong sumusunod." Sumagot si Amado, "Trabaho rin ang pagresolba ng alitan." At ang sagot na narinig niya ay, "Dito nagtatrabaho ka, hindi nag-iisip." Sa paglipas ng araw, naging malinaw kay Amado na ang kapaligirang iyon ay hindi bunga ng isang masamang araw lamang, kundi ng mga taong pamumuno na nakabatay sa takot. Naglalaban-laban ang mga tao, itinatago ang mga pagkakamali at iniiwasan ang anumang uri ng pagiging malapit.
Sa isang mas tahimik na sandali, may isang empleyado ang nagbulong. Noong una hindi ganito pero natututo tayong mabuhay. Tinanong ni Amado, mabuhay laban saan? At ang sagot lang ay, sa kung sino ang may kapangyarihan. Sa pagtatapos ng oras ng trabaho, nang ramdam na ang pagod, tinawag ni Renato si Amado sa isang tabi. Tuyo at tiyak ang tono. Nagsimula siya sa pagsasabing, hindi maganda ang natanggap kong impresyon sa iyong performance ngayon. Sumagot si Amado, gusto kong maintindihan kung saan ako nagkamali. Tinupad ko ang lahat ng gawain at sinunod ang mga tagubilin. Agad na pinutol ni Renato ng, ang hindi umangkop ay isa ng pagkakamali. Iginiit ni Amado, direktang inupahan ako ng may-ari ng kumpanya. Naniniwala akong karapat-dapat ako sa patas na pagsusuri. Humakbang si Renato palapit at malamig na sumagot, dito sa loob, ako ang nagdedesisyon, hindi mahalaga kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa pagpasok mo. Nanatiling kalmado si Amado at sinabi, ang trabaho ko ang magsasalita para sa akin. Bumalik si Renato, kung nagsasalita nga, hindi ka sana narito ngayon. Pagkatapos ay idinagdag, ituring mo itong tapos na, kunin mo ang mga gamit mo at huwag ka nang bumalik bukas. May ilang taong nagmamasid mula sa malayo tahimik. Sinubukan pa ni Amado sa huling pagkakataon. Hindi ako humihingi ng pribilehiyo, respeto lang. Walang pag-aalinlangang sumagot si Renato. Ang respeto ay pinaghihirapan at wala kang napaghirapan. Wala nang puwang para sa iba pang salita. Napagpasyahan na. Tinipon ni Amado ang iilan niyang gamit at naglakad patungo sa labasan. Habang dumaraan sa ilang kasamahan, narinig niya ang halos hindi marinig na pasensya na at ang isa pang nagsabing, palaging nangyayari ito. Tumugon siya ng isang payapang tingin lamang. Alam niyang ang kahihiyang iyon ay hindi personal. Bahagi ito ng isang mas malaki at mas maling sistema. Paglampas sa tarangkahan ng pabrika, huminga ng malalim si Amado. Hindi ang pagkakatanggal ang yumanig sa kanya, kundi ang katiyakang ang kumpanyang itinayo ng kanyang ina sa napakalaking pagsisikap ay unti-unting winawasak mula sa loob. Habang lumalayo siya, naisip niya, kailangan niyang malaman, ngunit agad sumunod ang isa pang isip, paano kung huli na? Nagpatuloy siya sa katahimikan, mabigat ang dibdib at malinaw ang pakiramdam na kailangan niyang kumilos kahit hindi pa niya alam kung paano. Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming hiling. Nais naming manatiling libre ang mga kwentong ito, kaya hinihiling naming isaalang-alang ang pag-like at pag-subscribe. Ilagay sa mga komento ang lungsod kung saan ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpapatuloy tayo. Dumating si Amado sa bahay ng kanyang ina makalipas ang ilang oras, gabing-gabi na, mabigat ang anyo at mabagal ang mga hakbang. Agad napansin ni Isabela na may mali dahil hindi karaniwang dumating ang anak niya ng ganoon. Pagkakita pa lang niya sa pagpasok nito, nagtanong siya ng may pag-aalala, ano ang nangyari sa iyo, Amado? Hindi nagsisinungaling ang mukha mo. Ilang segundo bago sumagot si Amado, huminga siya ng malalim at sinabi, maraming nangyari ngayon at walang madaling sabihin sa lahat ng nakita ko. Pinaupo siya ni Isabela, mariing hinihiling, kausapin mo ako, kailangan kong malaman. Unti-unting nagsimulang magkwento si Amado, sinusubukang ayusin ang lahat ng kanyang nakita. Sinabi niyang mabigat ang kapaligiran, na nagtatrabaho ang mga tao sa takot, na laging ibinabato ang mga pagkakamali sa mga mahihina at na walang sinuman ang nakakaramdam ng seguridad para magsalita. Pagkatapos, ikinwento niya si Renato, inilalarawan ng autoritaryo at mapanghamak na pag-uugali, sinasabing kinokontrol niya ang lahat sa pamamagitan ng takot, ina, sumisigaw, minamaliit, pinaparamdam sa mga tao na madali silang itapon. Nanlaki ang mga mata ni Isabela at halos pabulong na sumagot, hindi pwedeng totoo yan, lagi niyang sinisiguro sa akin na kontrolado ang lahat. Nagpatuloy si Amado, ngayon ay mas matatag ang boses. Pinupuntirya niya ang mga hindi nagpapasakop, pinapalaki ang maliliit na detalye, at lumilikha ng kompetisyon sa pagitan ng mga empleyado na para bang magkakaaway ang lahat. Tinakpan ni Isabela ang mukha at sinabi, pinagkatiwalaan ko siya sa loob ng lahat ng mga taong ito. Inakala kong pinoprotektahan ko ang itinayo ko. Ikinuwento ni Amado ang tungkol sa pagkakatanggal. Ipinaliwanag na pinauwi siya sa pagtatapos ng araw
gamit ang marupok na dahilan at sa paraang nakahihiya. Sinabi niya, sinubukan kong makipag-usap ng mahinahon. Sinabi kong ikaw ang nag-hire sa akin, pero malinaw niyang ipinakita na wala siyang iginagalang kundi ang sarili niya. Dahan-dahang tumayo si Isabela, halatang yumanig. Naglakad siya ng ilang hakbang sa sala at nagsalita ng nanginginig ang boses. Iyan pala ang nangyayari kapag hindi ako nakatingin. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya matapos umalis ang kanyang asawa. Kung paano kinailangan niyang akuin ang lahat ng mag-isa, magtrabaho ng walang tigil para hindi maramdaman ng anak ang kakulangan. Mapait niyang sinabi, pinagsikapan kong panatilihing nakatayo ang kumpanyang ito at hinayaan kong sirain ng iba ang lahat sa ilalim ng aking ilong. Mas ramdam ang bigat ng edad sa sandaling iyon. Umupo muli si Isabela, pagod at umamin. Wala na akong lakas para harapin ang lahat ng mag-isa, Amado. Bawat problema ay tila mas malaki kaysa sa akin. Sinubukan siyang aliwin ng anak. Hindi ka nabigo bilang ina o bilang babae. Nabigo ka lamang dahil labis kang nagtiwala. Malungkot niyang tugon. Ang labis na pagtitiwala ang nagkait sa akin ng ama mo, at ngayon muntik na akong mawalan ng lahat muli. Nanahimik si Amado ng ilang sandali, dinarama ang sakit ng kanyang ina na para bang sa kanya rin. Pagkatapos ay tapat niyang sinabi, ang nakita ko roon ay sumakit sa akin, ina, dahil hindi lang ito isang kumpanya, ito ang iyong kwento, ito ang ating kwento. Hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay at sinabi, kaya kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko na kayang makita ang lahat, ni itama ang lahat ng mag-isa. Nag-atubili si Amado at sumagot, ang bumalik sa lugar na iyon matapos ang nangyari ay hindi madali. May mga bagay akong nakita na hindi ko makalimutan. Isabela, iginit, ngayon ay may halos pakiusap na tono. Alam kong marami akong hinihingi sa iyo pero kailangan kita sa tabi ko, hindi bilang empleyado, kundi bilang taong aalalay at mag-aalaga nito kasama ko. Huminga ng malalim si Amado at sinabi, ayokong bumalik tulad ng dati na parang wala akong alam. Agad na sumagot si Isabela, hindi ka magpapanggap, babalik ka bilang CEO sa tabi ko para ayusin ang mga nasira. Nagulat si Amado at sinabi, magdudulot ito ng pagkailang, maraming magtatanong at magdududa. Tumango si Isabela at sumagot, hayaan mo silang magtanong, kakayanin ko. Ang hindi ko na kayang tiisin ay ang panoorin ang lahat na gumuho ng tahimik. Nagpakita pa rin ng pag-aalala si Amado at sinabi, hostil ang kapaligiran, hindi tatanggapin ng manager nang madali ang isang taong mas mataas sa kanya. Matatag na sumagot si Isabela, kung hindi niya kayang tanggapin, hindi niya karapat-dapat na manatili roon. Pagkatapos idinagdag niya, ngunit kailangan nating maging estratehiko, hindi ko pa sasabihin na anak kita, magdadala lang iyon ng mga paghuhusga at hindi kailangang mga alitan. Sumangayon si Amado, kahit alam niyang magdadala iyon ng mas malalaking hamon. Sinabi niya, kung ganoon, babalik ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo, para protektahan ang sa iyo. Hinawakan ni Isabela ang mukha ng anak at emosyonal na sinabi, iyan lang ang matagal ko nang hinihiling, ang magkaroon ng taong tunay kong mapagkakatiwalaan. Sa isang sandali, napuno ng katahimikan ang silid, hindi bilang kawalan ng mga salita, kundi bilang kamalayan sa bigat ng mga darating. Binuwag ni Amado ang katahimikan at sinabi, mula ngayon, hindi na magiging madali ang anuman, ina. Sumagot si Isabela na may bahagyang pagod ng ngiti. Hindi kailanman naging madali, pero ngayon hindi na ako mag-iisa. Tumayo silang dalawa, patuloy na sinisip-sip ang desisyong katatapos lang nilang gawin. Pareho nilang alam na iyon ay hindi lamang pagbabalik sa kumpanya, kundi simula ng isang paghaharap laban sa mga lumang problema, mga taong sakim at mga sugat na hindi pa naghihilom. Kinabukasan, nagsimula ng kakaiba ang galaw sa loob ng kumpanya. Sa sandaling tumawid si Amado sa pasukan, ngayon ay kasama si Isabela, dumami ang mga tingin. May mga bulungan sa bawat sulok, ang ilan ay mahina, ang iba ay pabaya. Hindi ba siya yung tinanggal kahapon? Komento ng isa. Sumagot ang isa pa. Sinasabi nilang mas may kapangyarihan na siya ngayon kaysa sa manager. May mga kumunutang noo, puno ng hinala. At may mga tumingin na may bahid ng kuryosidad. Sinusubukang unawain
kung paano maaaring bumagsak at bumalik ng napakabilis ang isang tao sa isang napakataas na posisyon. Napansin ni Amado ang lahat, ngunit pinanatili niya ang mahinahong tindig. Sa halip na magkulong sa isang silid, nagsimula siyang maglakad sa mga departamento, binabati ang mga tao at mas nakikinig kaysa nagsasalita. Sa isang pasilyo, sinabi niya sa isang grupong nagbubulungan, "Hindi ako narito para patahimikin ang sinuman. Narito ako para unawain kung ano ang hindi gumagana." Nagkatinginan ang ilan, alanganin, hanggang sa may sumagot, "Wala pang nagtatanong niyan dati." Tahimik na tumugon si Amado, kung ganon oras na para magtanong. Unti-unti, nagsimulang magdulot ng epekto ang kanyang postura. Inayos niya ang maliliit na gawain sa araw-araw na pakikitungo, nagmumungkahi ng mga simpleng pagbabago, palaging may pag-iingat. Nang mapansin niyang may alitang muntik ng sumabog, sinabi niya ng may kalmadong paninindigan, "Hindi kailangang maging magkaaway ang sino man dito. Hindi lumalago ang kumpanya kapag inaaway ng mga tao ang isa't isa." May mga nakinig ng may pagdududa, ngunit ang iba ay nagsimulang magluwag, nakakaramdam ng kakaiba sa kapaligirang matagal ng minarkahan ng takot. Pinagmamasdan ni Renato ang lahat mula sa malayo, mahigpit ang panga. Nang makita niya itong dumaraan at nagbibigay ng mga direksyon, mapait niyang komento sa isang malapit sa kanya, "Ngayon kahit sino akala mo marunong ng mag-utos." Nang subukang iayon ni Amado ang isang desisyon sa kanya, ang sagot na narinig niya ay, "Ganito ko na laging ginagawa. Hindi ako magbabago ngayon dahil dumating ka." Kalmadong sumagot si Amado, "Hindi ito tungkol sa pagbabago dahil sa akin, kundi sa pagpapabuti para sa lahat." Umiwas ng tingin si Renato at sinabi, "Hindi ito lugar para sa magagandang talumpati." Habang umuusad ang araw, napapansin ni Amado na ang bahagi ng koponan ay nagsisimula ng magtiwala sa kanya. Isang empleyado ang nagbulong, "Wala pang kumausap sa amin ng ganito." Idinagdag ng isa pa, "Baka ngayon magbago ang mga bagay." Ang simula ng pagsuporta na ito ay lalo lamang nagpalala ng sama ng loob ni Renato na nakakaramdam ng banta, hindi lamang sa posisyon niya kundi sa kontrol na matagal niyang hawak sa lahat. Sa isang sandali, direkta niyang sinabi kay Amado, "Hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang kumpanyang ito. Gumagawa ka ng gulo kung saan wala naman." Gayunman, nagpatuloy si Amado. Sa isang mahalagang aksyon na kanyang pinangunahan noong araw na iyon, tila maayos ang lahat hanggang sa huling resulta. Nang ipaalam kay Isabela ang nangyari, nakatanggap siya ng mga datos na nagpapakita ng isang seryosong pagkakamali na direktang iniuugnay kay Amado. Dahil sa bigat ng iba pang problema at halatang pagod, agad niya itong ipinatawag. Pagpasok pa lamang ni Amado sa silid, narinig niya ang ina na nagsabi sa matigas na tono, "Pinagkatiwalaan kita, Amado, at hindi ito dapat nangyari." Sinubukan niyang magpaliwanag, "May mali dito, hindi ito ginawa ayon sa napagkasunduan." Pinutol siya ni Isabela, puno ng tensyon ng boses. Hindi ito oras para sa mga paliwanag. Seryoso ang epekto nito. Naramdaman ni Amado ang bigat ng pagsita, hindi bilang personal na pag-atake, kundi bilang sakit ng makita ang ina na labis na nabibigatan. Sumagot siya ng may paggalang, "Inaako ko ang responsibilidad ng posisyon, pero hindi ang pagkakamaling hindi ko ginawa." Dahil sa pressure, tumugon si Isabela, "Hindi ngayon, wala akong lakas ng loob para imbestigahan ang lahat." Natapos ang pag-uusap ng malamig, nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi nagtagal, muling ipinatawag ni Isabela si Amado. Nagbago ang kanyang tindig, mas mababa na ang tono. Sinabi niya, "Napasobra ako sa iyo, pagod na ako. Pakiramdam ko naliligaw ako sa gitna ng napakaraming problema." Sumagot si Amado, "Alam kong napakalaki ng pressure, ina." Huminga siya ng malalim at umamin, "Minsan pakiramdam ko ay nawawala sa kontrol ko ang lahat." Hinawakan ni Amado ang sitwasyon ng may sapat na gulang at sinabi, "Hindi mo kailangang dalhin ito ng mag-isa." Humingi ng tawad si Isabela, hindi pa nauunawaan na may paninira sa likod ng nangyari. Sinabi niya, "Nagtitiwala ako sa iyo, nasa hangganan lang talaga ako." Tinanggap ni Amado ang paghingi ng tawad kahit alam niyang may mali at sumagot, "Narito ako eksakto para tumulong." Paglabas niya ng silid, nasalubong niya si Renato.
na may halong pangungutya na nagsabi, mukhang hindi lahat kayang pasanin ang bigat ng posisyon. Tahimik na sumagot si Amado. Laging lumalabas ang katotohanan nang hindi man lang itinaas ang boses. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, hati ang damdamin sa loob ng kumpanya. May ilang empleyado na nagbubulungan ng sinusubukan niyang baguhin ang mga bagay. Ang iba naman ay nagsasabi ng hindi ito magtatagal, hindi kailanman pumapayag ang manager na mawalan ng kapangyarihan. Si Renato sa kanyang panig ay nagmamasid sa lahat ng may pinipigil na galit, kumbinsidong kailangan niyang kumilos nang mas maingat kung nais pa niyang mapanatili ang kontrol. Umalis si Amado sa kumpanya ng gabing iyon na may malinaw na pakiramdam na may kumikilos laban sa kanya, kahit wala pa siyang konkretong patunay. Si Isabela naman, na hindi pa rin batid ang sabotahe, ay dama ang bigat ng mga desisyon at ng kanyang edad. Hindi napapansing sa maling tao siya nagtitiwala. Pareho silang nagpatuloy bawat isa sa sariling paraan nang hindi alam na iyon pa lamang ang simula ng isang mas malaking tunggaliang unti-unti pang magbubunyag. Pagkalipas ng ilang araw, halos hindi napapansin ang pagbabago sa loob ng kumpanya. May maliliit na detalye na hindi na magkatugma. May impormasyong dumarating na salungat sa isa't isa at ang mga bersyon ng iisang pangyayari ay hindi kailanman nagtutugma. Hindi direktang kinontra ni Amado ang sinuman. Nagmamasid lamang siya at itinatala sa isipan ang lahat. Sa isang tahimik na usapan, narinig niyang may nagsabi ng, hindi ganyan ang ginawa, may gumalaw pagkatapos, at may sumagot ng, huwag mong sabihin ng malakas, alam mo kung sino ang maiiwan sa huli. Nagkunwari si Amado na walang narinig, ngunit tinandaan niya ang bawat salita. Habang lumilipas ang mga araw, kusa ring lumilitaw ang mga salaysay. Sa isang pasilyo may nagsabi ng pinabago iyon ng manager matapos kang umalis, at sa ibang departamento naman ay may nagsabing pinakiusapan niya kaming huwag kang ipaalam. Maingat na sumasagot si Amado nang ikwento mo sa akin ng eksakto ang nangyari, walang ipinapangako, nakikinig lamang. Unti-unting nabuo ang isang malinaw na padron at ang pangalan ni Renato ay paulit-ulit na lumilitaw sa parehong mga punto, palaging sa mga sandaling may pumapalya at ang sisi ay napupunta sa iba. Habang tahimik niyang pinagdudugtong ang mga piraso, may sarili ring laban si Amado sa kanyang kalooban. Sa gabi sa bahay, naaalala niya ang amang umalis nang naging mahirap ang mga bagay, ang katahimikang iniwan nito at ang bigat na napunta lahat kay Isabela. Naiisip niya na tumakas siya upang hindi mawalan ng kapangyarihan, upang hindi magbahagi ng responsibilidad, at agad na sumusunod ang hindi maiwasang paghahambing na ganoon din ang ginagawa ni Renato, iba lang ang anyo. Dahil dito, mas naunawaan ni Amado ang kanyang ina, na pagtantong sinubukan nitong kontrolin ang lahat hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa takot na muling iwanan. Si Isabela man ay nagsisimula na ring makakita ng mga bagay na dati hindi niya napapansin. Sa isang tensyonadong pag-uusap, sinabi niya sa anak na, palagi kong inisip na kailangan kong hawakan ang lahat upang wala na akong mawala. Maingat na sumagot si Amado ng, minsan ang sobrang pagkontrol ay nagbubukas ng puwang para sa mga kawalang katarungan. Napabuntong hininga si Isabela at umamin ng, marahil ipinikit ko ang mga mata ko upang hindi na muling harapin ang isa pang pagkadismaya. Sa unang pagkakataon, nagsisimula niyang tanggapin na ang kanyang bulag na pagtitiwala ang nagpakain sa isang kapaligirang kailanman ay hindi niya ginustong malikha. Dumating ang puntong nagbago ang lahat nang lumitaw ang isang mas malaking hindi pagkakatugma. Tinawag ni Isabela sina Amado at Renato para sa isang pulong. Pagkaupo pa lamang ng lahat, sinabi niya na, kailangan kong maunawaan kung bakit hindi nagtutugma ang mga impormasyong dumarating sa akin. Sinubukan ni Renato na mauna at sumagot ng pagkukulang iyon ng koponan, palagi namang ganoon. Kalmadong nagsalita si Amado at sinabi ng, kung ganoon ipaliwanag mo sa akin kung bakit nagbago ang mga ito matapos kong aprubahan ng ibang desisyon. Uminit ang ulo ni Renato at gumanti ng inaakusahan mo ako ng walang anumang patunay. Humiling ng katahimikan si Isabela at sinabi ng gusto kong marinig ang lahat, walang putol. Nagpatuloy si Amado.
Ang mga desisyong ito ay binago ng hindi ko nalalaman at palaging matapos akong umalis. Sinubukan ni Renato na maliitin ang usapin at nagsabing, karaniwang pag-aayos lang iyan. Inilatag ni Isabela ang iba pang impormasyon at sinabi ng ang mga pag-aayos na ito ang nagdulot ng seryosong problema at lahat ay tumuturo sa iyo. Nagbago ang anyo ni Renato. Sinikap niyang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing, palagi ko nang ginagawa ito, palaging gumagana ang kumpanya. Matatag na sumagot si Isabela ng, gumagana para sa iyo, hindi para sa mga tao. Sa harap ng naipong ebidensya at mga salaysay na lumitaw, naging imposibleng itago ang katotohanan. Tumayo si Isabela at sinabi ng lumikha ka ng kapaligirang puno ng takot. Sinabotahe mo ang mga desisyon at sinaktan ang kumpanya upang mapanatili ang kapangyarihan. Sinubukan pa ni Renato na makipagtalo at nagsabing, kung wala ako, babagsak ang lahat dito. Walang itinaas na tinig si Amado nang sumagot ng ang bumabagsak ay ang lugar na itinayo sa ibabaw ng panghihiya. Tinapos ni Isabela ang usapan sa pagsasabing, tapos na ang tiwala ko sa iyo, tanggal ka na. Naganap ang pagtanggal doon mismo, malinaw at hayagan. Lumabas si Renato ng silid nang hindi lumilingon, ngunit wala na ang prestihiyong dati niyang ginagamit bilang panangga. Sa mga pasilyo, iba ang katahimikan. Hindi ito takot, kundi ginhawa. May bumulong ng hindi pa ito nangyari dati at may sumagot ng baka ngayon magbago na ang mga bagay. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Renato na muling makahanap ng pwesto. Sa isang tawag, narinig niya ang sinuri namin ang iyong kasaysayan at nagpasya kaming huwag nang magpatuloy. Sa isa pang pagtatangka, ang sagot ay hindi tugma ang iyong reputasyon sa hinahanap namin. Nagagalit siyang tumutugon ng hindi ninyo alam kung sino ako. Ngunit palaging pareho ang sagot. Alam na alam namin kung sino ka. Bawat pagtanggi ay isang direktang dagok sa lahat ng itinayo niya gamit ang takot at manipulasyon. Habang dumarami ang mga saradong pinto para kay Renato, si Isabela at Amado naman ay hinaharap ang mga emosyonal na epekto ng lahat ng iyon. Sinabi ni Isabela sa anak na, natagalan akong makakita ngunit ayokong magkamali muli. Sumagot si Amado ng, ang pinakamahirap ay nagawa mo na, ang umamin. Huminga ng malalim si Isabela at idinugtong ng ngayon naiintindihan ko ang bigat na pinasan ko mag-isa at kung bakit ka naiiba. Tahimik na sumagot si Amado ng dahil nakita ko kung ano ang nagagawa ng kawalan. Mabilis at tuluyan ang pagbagsak ni Renato. Wala nang kapangyarihan, wala nang kakampi at wala na ang paggalang na kunwari niyang taglay, natagpuan niya ang sarili na nag-iisa. Ang kumpanya naman ay unti-unting nakalaya mula sa isang lumang siklo. Pinagmamasdan iyon ni Amado na may katiyakang hindi iyon paghihiganti, kundi bunga lamang ng mga ginawa. At si Isabela kahit pagod ay unang beses sa mahabang panahon na nakaramdam na itinatama niya ang isang pagkakamali bago pa mahuli ang lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, hindi na tulad ng dati ang takbo ng buhay sa bahay ni Isabela. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagigising siya ng walang bigat ng agarang pangangailangan sa dibdib. Isang payapang umaga, habang marahan silang nagkakape, sinabi niya sa anak na, buong buhay kong tinakbuhan ang lahat, iniisip na kapag huminto ako ay babagsak ang lahat. Marahang ngumiti si Amado at sumagot ng, at kahit ganoon, nanatiling nakatayo ang lahat dahil itinayo mo ito sa pamamagitan ng pagsisikap. Huminga ng malalim si Isabela at nagtapos sa pagsasabing, ngayon alam kong maaari akong huminto sandali dahil naroon ka na. Ang desisyong ipasa ng opisyal ang kumpanya kay Amado ay nangyari ng walang ingay, ngunit may malalim na kahulugan. Tinawag ni Isabela ang anak at nagsalita ng may payapang katatagan, nagtitiwala ako sa iyo na ipagpatuloy ito ng mas maayos kaysa sa nagawa ko. Sumagot si Amado ng may paggalang, narito lang ako dahil hindi ka kailanman sumuko, kahit nang ikaw ay iniwan. Sandaling umiwas ng tingin si Isabela at sinabi, iyon ang nagpatibay sa akin, pero ginawa rin akong masyadong matigas. Hinawakan ni Amado ang kamay ng ina at sumagot, ngayon, hindi mo na kailangang pasanin ito mag-isa. Sa unti-unting paglayo ni Isabela mula sa mabigat na araw-araw na gawain, nagsimula siyang mamuhay ng mas magaan.
Binalikan niya ang mga simpleng bagay na matagal niyang napabayaan, naglalakad ng walang pagmamadali. Umuupo para makipag-usap ng hindi tumitingin sa oras at sa isang tahimik na hapon sinabi, "Nakalimutan ko na kung paano mabuhay nang hindi takot na gumuho ang lahat." Sumagot si Amado, "Hindi na kailangang ubusin ka ng kumpanya para manatili itong buhay." Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Isabela ng kapayapaan sa pagdinig noon. Sa kumpanya, ganap na ginampanan ni Amado ang papel bilang CEO. Matatag ang kanyang tindig, ngunit makatao. Sa halip na mag-utos sa pamamagitan ng takot, lumalapit siya sa mga tao at sinasabi, "Walang sinuman dito ang hindi nakikita." Sa isang bukas na usapan, sinabi niya, "Nabubuhay ang kumpanyang ito dahil kayo ang sumuporta sa lahat noong walang nakakakita." May ilang empleyado ang naantig dahil hindi pa sila kailanman kinilala. Nagsimulang magbago ang kapaligiran hindi dahil sa mga nakasulat na patakaran, kundi sa araw-araw na halimbawa. Pinalibutan ni Amado ang sarili ng mga taong matagal nang naroon, yaong tunay na nakakakilala sa trabaho. Sa isang payak na pagpupulong, sinabi niya, "Gusto ko ang mga nagtayo nito kasama ko, hindi ang mga gumamit ng kapangyarihan para mangibabaw." Agad ang tugon, may nagsabi, "Unang beses na may kumausap sa amin ng ganito." Sumagot si Amado, "Ang pamumuno ay hindi pag-uutos. Ito ay pag-aalaga para makapagtrabaho ang lahat ng walang takot." Sa bahay, nagsimulang mag-usap ang mag-ina tungkol sa mga bagay na matagal nang nilulunok. Sa isa sa mga gabing iyon, sinabi ni Isabela, "Nang umalis ang iyong ama, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako aasa kaninuman." Tapat na sumagot si Amado, "At lumaki akong nakikita kang pasan ang lahat mag-isa, iniisip na iyon ang lakas." Yumuko si Isabela at sinabi, "Iyon ay para mabuhay." Dagdag ni Amado, "Ngayon maaari na itong maging pahinga." Unti-unting pinagaling ng mga pag-uusap na iyon ang mga lumang sugat. Napagtanto ni Isabela na ang labis niyang pagkontrol ay nag-ugat sa pag-iwan at naunawaan ni Amado na ang kanyang kababaang loob ay nagmula sa pagkawala ng ama. Sa isang sandaling puno ng pinipigil na damdamin, sinabi ni Isabela, "Pakiramdam ko, natupad ko ang aking tungkulin." Sumagot si Amado, "At pakiramdam ko ngayon ay ako na ang dapat mag-alaga sa itinayo mo." Samantala, sa malayo, hinarap ni Renato ang mga bunga ng lahat ng kanyang ginawa. Nahiwalay, walang prestihiyo at walang bukas na pinto, hinarap niya ang sarili niyang pagbagsak. Sa isang bigong tawag narinig niya, "Hindi tumutugma ang iyong tala sa aming mga pinahahalagahan." Sa isa pang pagsubok, narinig niya, "Mas pinipili naming sumama sa isang taong marunong mamuno ng walang takot." Isinasara ni Renato ang mga tawag ng may galit. Sinasabi sa sarili, hindi nila alam ang nawala sa kanila. Ngunit sa kaibuturan ay alam niyang mas malakas magsalita ang kanyang reputasyon kaysa sa anumang argumento. Sa kumpanya, hindi na binabanggit ang pangalan ni Renato ng may takot, kundi bilang alaala ng panahong hindi na dapat maulit. Sa isang impormal na usapan, sinabi ni Amado, "Ang sumisira sa isang lugar ay hindi ang pagkakamali, kundi ang takot magkamali." May sumagot, "Ngayon nakakahinga na kami." Ipinakita ng simpleng komento na iyon kung gaano kalaki ang pagbabago. Pinagmamasdan ni Isabela mula sa malayo, puno ng pagmamalaki. Sa isang mabilis na pagbisita, sinabi niya sa anak, "Hindi ko inakalang makikita ko itong mangyari ng walang kaba." Sumagot si Amado, "Palatandaan iyan na maaari kang magtiwala." Ngumiti siya at sinabi, "Sa unang pagkakataon, tunay akong nagtitiwala." Bago umalis, idinagdag niya, "Alagaan mo sila tulad ng pag-aalaga mo sa akin." Sumagot si Amado, "Iyan ang paraan ng pamumuno na gusto ko." Salamat sa pagdating hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumilitaw sa iyong screen ngayon mismo, i-click mo lang para panoorin. Sa mundong napakaraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaki ang naitutulong nito upang magpatuloy kaming maghatid ng mga tunay na salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo. Maaaring mukhang maliit, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.